Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyang diin na walang dahilan para magpanik kasunod ng pagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na walang dahilan para magpanik kasunod ng deklarasyon nito ng State of National Energy Emergency. Sa ginawang address ng Pangulo ay binigyan din ito na ang hakbang ay ginawa bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na mapagaang ang sitwasyon sa harap ng epekto ng digmaan sa Middle East. Pag-iingat din dagdag ng Pangulo ang deklarasyon ng State of National Energy Emergency upang makapaganda ang bansa sa mga susunod na pangyayari. Lahat ng opsyon na available ngayon para mapagaang ang sitwasyon ay ginagawa na ng gobyerno gaya ng pagbibigay ng subsidiya, pagbawas sa mga binabayaran support at iba pa. Iginit din ng Pangulo na kaya siya nagdeklara ng naturang hakbang ay para magkaroon ng kapangyarihan ng pamahalaan na makabili ng langis ng mas mabilis nang hindi na dumaraan pa sa napakaraming proseso. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. I want to assure everyone that this does not mean that we should panic. It means that we are doing everything that we can to assess and to alleviate the situation. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, sabay-sabay at mabilis ang magiging pagkilos ng mga ahensya ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng Middle East tensions dito sa Pilipinas. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. makaraang ideklara ang State of National Emergency o State of National Energy Emergency na tatagal ng 1 taon maliban kung palawigin o ipatupad ng mas maikling panahon. Ipinagutos din ng Pangulo ang pag-adopt sa UPLIFT o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport, ang coordinated at whole of government effort ng administrasyon sa kinakaharap na sitwasyon. Tiniyak pa ni Pangulong Marcos sa publiko na hindi dapat magpanik kasunod ng deklarasyon dahil ginagawa naman ng gobyerno ang lahat para mapagaan ang epekto ng Middle East tensions. The reason that I declared an energy emergency is to provide government with more options should the need arise. Binibigyan nito ng ating pamahalaan ang mga kapangyarihan kumilos ng mas mabilis, bumili ng langis ng hindi na kailangan na dumaan pa sa matagal na proseso at pagsamahin ang lahat ng ahensya sa isang direksyon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, pagdedeklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng National Energy Emergency, welcome sa grupo ng mga negosyante dito sa bansa. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Welcome na mga grupo ng negosyante sa bansa ang pagdedeklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency na layong tugunan ang epekto ng energy global supply disruption. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, napapanahon at kinakailangan ang hakbang upang mabawasan ang epekto sa ekonomiya ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ni PCCI President Perry Ferrer, kinikilala ng sektor ng negosyo ang Executive Order 110 na may bisa sa loob ng 1 taon bilang unang hakbang upang matiyak ang sapat na supply ng enerhiya at mapatatag ang presyo nito. Dagdag niya, 3 linggo pa lamang mula nang sumiklap ang digmaan ay sunod-sunod na ang pagtaas ng presyo na nagdudulot ng mas mataas na gastos sa logistics, transportation at mga bilihin. Nanawagan din ng PCCI para sa consultative at transparent na implementasyon ng EO 110. Samantala, hinikayat naman ng Management Association of the Philippines ang Administrasyong Marcos Jr. na tiyakin ang maayos at balanseng pagpapatupad ng energy emergency. Sinabi ni MAP President Donald Lim na mahalaga ang transparency sa pagpapatupad ng polisiya at hindi dapat ito malunod sa byurokrasya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, inilarawan ng isang eksperto bilang isang uri ng komprehensibong paghanda at pagtugon ang naging deklarasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency kaugnay pa rin ng patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Center for Energy Research and Policy Co-Convenor, Attorney Noel Baga, mas dumami na ang opsyon ngayon ni Pangulong Marcos upang matugunan ang nangyayaring oil supply disruption. Kung sakali na mas lumala pa ang sitwasyon, ay maaari na rin namang ipatupad ang price control measures sa ilalim ng National Disaster Risk Management Act at Price Control Act. Very clear, dahil sa pagdeklara ng State of National Emergency ng Presidente, handang-handa na ho ang gobyerno at kung lumala pa ho ang krisis na to at patuloy na tumaas ang presyo ng langis, later on, kung maging mas mataas na talaga ang presyo ng langis, pwede hong mag-impose na ang Presidente ng price control sa presyo ng langis under both the National Disaster Risk Management Act and Price Control Act and its amendments. Center for Energy Research and Policy Co-Convenor, Attorney Noel Baga. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, posibleng makatulong sa pagbawas ng economic friction ang pagpapatupad ng uplift o ang whole of government effort ng administrasyon laban sa epekto ng Middle East tensions. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu na may ilang bagay na dapat tiyakin ang pamahalaan para matiyak na matagumpay ang implementasyon ng uplift. Kabilang dito ang mabilis na pamamahagi ng tulong sa vulnerable sectors at malapit na ugnayan at komunikasyon sa pagitan ng government agencies. If executed well, the uplift can reduce the economic friction that is caused by this shock and as well as protect vulnerable groups. Okay, so the idea really here is on execution. It has to be executed well so that people would feel the support and the aid coming from the government to cushion them from this shock. Si Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Pansamantala muna nating ititigil ang bugso ng ating mga balita upang bigyang daan ang Malacanang press briefing na pangunahan ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Narito na po ang pulong balitaan. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Agarang tulong ng pamahalaan, inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang maibsan ang epekto ng kaguluhan sa Middle East. Isa pa sa malaking hakbang ng Pangulo ay ang paglagda ng Republic Act 12316 na nagbibigay ng emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa kanyang ulat kahapon, binigyan diin ng Pangulo ang mga hakbang upang harapin ang epekto ng digmaan, lalo na ang pagtaas ng presyo ng langis at bigat na dulot nito sa ekonomiya at sa taumbayan. Unang binigyang pansin ng Pangulo ang kaligtasan ng ating mga kababayan na naiipit doon. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng mga pamahalaan, mahigit 2,000 overseas Filipino workers ang ligtas na nakauwi sa Pilipinas at libo-libo naman ang natulungan sa pagkain, tirahan at iba pang pangangailangan. Tiniyak din ni Pangulong Marcos Jr. na may sapat na supply ng langis ang bansa at patuloy tayong naghahanap pa ng iba pang mapagkukunan upang masigurong tuloy-tuloy ang pagdating ng petrolyo. Upang mabawasan din ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa world market, nagpatupad ang pamahalaan ng iba't ibang programa kagaya ng libreng sakay at diskwento sa LRT at MRT, tulong pinansyal sa mga tsuper, discount sa toll at bayarin sa eroplano, murang bigas at pagpapalawak ng kadiwa, fuel at fertilizer subsidies sa magsasaka at mangingisda. Nilinaw din ni Pangulong Marcos Jr. na may sapat na supply sa pagpataba at pagkain upang mas pinalawak pa ang pagbebenta ng tig 20 pesos na kilo ng bigas. Makakatanggap din ng libreng bigas ang mga lokal na pamahalaan at mahigpit namang binabantayan ng gobyerno ang hoarding at overpricing. Bago nito, nauna nang idineklara ng Pangulo ang National Energy Emergency upang mapabilis ang aksyon ng gobyerno. Sa ilalim ng deklarasyon, mas madali tayo makakabili ng langis at mapapatatag ang hakbang ng lahat ng ahensya sa pagtugon sa global oil crisis. Bilang pagwakas na nawagan ng Pangulo sa taumbayan, walang dahilan para magpanik dahil patuloy na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan at mahigpit na nakabantay sa sitwasyon. Tinatawag na Straits of Hormuz at hindi makadaan ang mga barko na nagdadala ng langis, lalong-lalo na dito sa Asia, ay nagtaasan ang presyo ng petrolyo. Nagpatupad tayo ng mga ilang inisyatibo upang matulungan ang ating mga kababayan. Ang una naming pinag-aalala ay ang ating mga OFW dahil nasa lugar sila ng gera mismo. Kaya delikado ang kanilang seguridad at delikado ang kanilang buhay. At tiniyak sa atin na ang seguridad ng ating mga OFW ay kanilang binabantayan at tinitiyak nila na ang ating mga OFW ay hindi malagay sa alanganin. Nagbigay tayo ng libreng sakay. Meron tayong 50% na discount sa LRT 2 at MRT 3. Binawasan na rin ng CAAP ang terminal at aeronautical fee para maging mas mura ang pamasahe sa eroplano. Namamahagi tayo ng cash assistance. Nagbigay din tayo ng toll discount para sa mga jeepney, para sa mga bus at para sa mga truck. Pinalawak natin ang 20 peso rice program sa 627 centers. Patuloy din ang ating ibinibigay ang fuel at fertilizer subsidies para sa magsasaka at saka para sa mga mangingisda. At sumagot na ang ating mga manufacturer na hindi sila magtataas ng presyo ng pangunahing bilihin. Nakipag-ugnayan din tayo sa Kongreso upang mabawasan at alisin na ang excise tax sa langis. Ngunit ang hindi maaring mangyari ay maramdaman ng bawat Pilipino ang buong bigat nitong mga pangyayari na wala naman silang kinalaman.
upang masiguro ang mataas na kita at mas maayos na kalidad ng ani. Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspeksyon ng Abdatali Warehouse and Drying Pavement sa Isabela. Ang naturang pasilidad ay may kakayahang mag-imbak ng hanggang 14,000 kaban ng palay. Isa din itong drying facility na kayang magbilad ng mahigit 3,600 kavans. Hindi na kailangan pang magpatuyo ng palay sa mga kalsada dahil may maayos ng kagamitan ang ating mga magsasaka. Sa tulong ng pasilidad, naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na ang dating 16 pesos kada kilo ng palay ay maaaring tumaas sa halagang 20 pesos kada kilo. Bukod pa rito, nagpapatuloy din ang sa pamamagitan ng pamahalaan ng fuel at fertilizer subsidy upang pagaanin ang tumataas na gasto sa produksyon. Isusunod na rin dito ang tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian na magbigay tulong sa mga magsasaka na naapektuhan ng tagtuyot sa Isabela at Karatig Lalawigan, kagaya ng Cagayan at Nueva Vizcaya. Ayon pa sa Pangulo, mahigit 23,000 farmers ang makakatanggap ng financial assistance na tig 10,000 piso. Nakikipag-ugnayan rin ang Department of Agriculture sa pangunguna ni Secretary Kiko Tiu Laurel Jr. sa provincial government ng Isabela upang magbigyan ng karagdagang tulong sa mga magsasaka. Namahagi rin ang pamahalaan ng high-yielding corn seeds para sa susunod na panahon ng taniman. Bago pa ito, nauna nang inatasan ng Pangulo ang DA na siguraduhing lahat ng mga magsasaka ay makakagamit ng cold storage facilities at iba pang pasilidad pang-agrikultura. Ngayong araw din ay binuksan ang Onion Cold Storage Facility na mapapakinabangan ng 1,500 farmers mula sa Isabela at Nueva Vizcaya. Kaya ng nasasabing facility na mag-imbak ng 20,000 bags ng sibuyas. Makakatulong din ang pasilidad upang maiwasan ang pagkasira ng 4,000 to 7,000 bugs. Iniwan na sa pagkabulok, iwas na sa pagkabulok, dagdag pa sa kita ng ating onion farmers. Ang mga hakbang na ito ng Pangulo ay patunay lamang sa pagbibigay importansya ng pamahalaan sa pag-angat ng kabuhayan ng ating mga bayaning magsasaka at mangingisda. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Undersecretary. May we know kung meron na po bang computation kung magkano po yung mababawas or if totally po masasuspend yung excise tax sa oil? And may we also know bakit po ni-retain yung 15 days after publication effectivity ng batas when we are finding it quite urgent for pump prices na bumaba po agad yung presyo? Unang-una, ang sabi mo sa tanong mo ay kung, ano yung unang tanong? Magkano po? Sa ngayon, nakausap po natin si Secretary Sharon Garin at ito ay under review. Sa ngayon, dahil iba-iba nga po ang presyo ng produkto ng petrolyo. So, under review po siya. Ngayon, kung bakit nandun pa rin po na it will take effect after 15 days upon after its publication. Ito naman po ay naayon sa batas. Ayon sa Article 2 ng Civil Code, ito po ang karaniwang araw na tinatawag nating grace period bago ma-implement or mag-take effect ang isang batas. Ito po ay para sa sinasabi nating right to due process, para lahat ng stakeholders, lahat ng mga kababayan natin, lahat ng taong involved ay malaman dahil alam naman natin kapag ito ay na-publish, it will be considered as an information or a notice to the whole world. So para sila ay makapagbasa, maintindihan, makapag-assess at makapag-prepare. At doon po sa 15 days na grace period, ito po ay nakakapagbigay sa kanila ng pagkakataon kung sila ay ano ang maaari nilang gawin. At ito pong 15-day grace period
Ang maaari lamang pong magpabago nito ay ang Kongreso. So wala po sa kamayan ng ating Pangulo. Okay, ma'am, follow-up question lang po. Kung hindi po kayang madaliin yung i-implement nung oil excise tax cuts, how feasible is it for the government to instead subsidize portions of the fuel, similar to what other countries have been doing to stave off steep spikes in pump prices? Nagkaroon na po tayo ng fuel subsidy. Ma'am, I mean, What do you mean? yung buong, similar po sa ginagawa ng Taiwan, for example, subsidized po ng gobyerno yung pagtaas. So therefore, nako-cover po, hindi po ganun kataas yung nagiging spike doon sa pump prices. Meaning, hindi lang po siya sa piling sector for PUV drivers, but for everybody across the board. Pag-aaralan po yan. Next question po, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Good afternoon po, Yusek. Ex-NEDA Chief Winnie Monsod thinks PBBM's excise tax suspension helps the rich more than it helps the poor. So instead of declaring a national energy emergency, she said we should tax the rich instead. Ano po ang posisyon ng Malacanang dito? Sabi nga po ng Pangulo, nothing is off the table. So lahat po ng suwestyon ay kinukonsidera. At dahil po dyan, at nabalitaan nga po natin ang magandang suwestyon ni dating Secretary Winnie Monsod, inalam po din natin ang opinyon ng ating DepDev Secretary Arsenio Balisacan. Ang kanya pong opinyon at ang aking sasabihin, ang ganito pong klase na pagpapataw ng wealth tax ay talaga pong isang pangarap ng mga ekonomista. And these are his words, and I quote, "Imposing a wealth tax on the super wealthy is an economist's dream because wealth tends to compound. A wealth tax slows wealth concentration over generations. Such concentration translates into political and economic power, leading to market failures, slowing economic growth, and further weakening inclusivity. Implementing or administering a wealth tax is never easy. Most countries that have tried it, such as Germany, France, and Sweden, abandoned it because of its administrative complexity and the low revenue it generated. Moreover, a wealth tax may encourage capital flight, especially when imposed during an economic crisis." End of quote. Yusek, sabi rin po ni ex-Chief Monsod, there's no economizing dun po sa mga solusyon ng gobyerno kasi may ayuda nga raw po pero itataas din naman yung presyo. Ano po ang sagot nyo dito? Itataas po ang presyo ng Mayroon daw pong mga ayuda na binibigay pero tataas din naman yung presyo ng mga bilihin o ng oil po. Sa ngayon po, ang hindi lang po makontrol ay ang presyo ng fuel, ng produktong petrolyo dahil hindi po natin hawak ito. Pero sa ngayon po, ang pamahalaan sa utos ng Pangulong Marcos Jr. at sa pangunguna ni DTI Secretary Chris Roque at pati na po ang DA sa pangunguna po ni Secretary Kiko Tio Laurel Jr. ay nakikipag-usap po sa mga manufacturing companies at sa mga other stakeholders na huwag mataas o huwag pataasin muna ang mga presyo ng bilihin. So sa ngayon po ay masasabi natin na ito ang pinakamabilis na aksyon na maaaring gawin ng gobyerno para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. At sa pamamagitan po nito, alam po natin at alam po ng gobyerno na kahit sa ganitong temporary na mga ayuda natin sa mga kababayan natin, alam natin na malaki ang epekto nito sa kanilang buhay. Sorry po, Yusek, last na po. DOE just said that the government doesn't have the capacity to take over oil retailers, and the president told us yesterday that it is indeed hard to control oil prices. So is the government saying that the admin can only do so much in this crisis? Ang gobyerno po, lahat ng pwedeng gawin within the bounds of law ay gagawin po. Hindi naman po tayo maaaring kumilos tapos lalabag naman po tayo sa ating batas. So kung ano po ang maaari lamang gawin ng gobyerno para sa maibsan ang dulot nitong krisis sa Middle East, gagawin po lahat ng gobyerno. Next question po from Harley Valbuena, IBC 13. Hi, good afternoon, Yusek. Ma'am, Yes, good afternoon. we are already implementing the 4-day work week in government offices along with other conservation measures. But what additional
or stricter conservation practices will we adopt under the EO 110? Do we consider expanding the 4-day work week? Hindi pa po napag-uusapan kung magkakaroon expanding ng 4-day work week. At ito naman po ay pag-aaralin dahil meron naman po tayo ngayong Executive Order 110. At lahat po ng yan, maaari pang makatipid tayo ay pag-aaralan po at i-implement kapag meron na pong desisyon. Follow-up lang po, since now we already have the energy emergency, yun pong mga magagawa sa gobyerno ay naghihigpit na ng sinturon. So ano pa po kaya yung ihigpit pa? Kung kaya pang maghigpit, hindi natin masasabi sa ngayon kung ano pa. Pero sa ngayon po, yung nakikita ng Pangulo na dapat gawin, lalong-lalo na ng mga taong gobyerno or public servants natin, yan po ay pinapa-implement under the Executive Department po. Next question po, Tristan Nodalo, Newswatch Pass. Good afternoon po, Yusek. Oil companies told the Senate today that their supply may last until April or May, and Senator Win Gatchalian warned that you cannot run a country with uncertainty of fuel supply. Given this, can Malacanang honestly say that the government has full control of the situation and assure Filipinos that the country will continue to run without disruption? Nakikita po natin kung ano po ang ginagawa ng gobyerno. Mas maaari na po ang ibang mga bansa ay talaga nahihirapan po sa nangyari sa sitwasyon. Pero sa ngayon po, nakikita niyo po kung paano kumilos ang gobyerno, kung gaano kabilis kumilos ang gobyerno, at kung gaano na rin karami ang ginawa ng gobyerno para sa ating taong bayan. At sa ngayon po, sabi nga na po natin, ay ito ay whole of government approach. Nagtutulungan po ang bawat ahensya at sa matter of fact nga po, binanggit po ni Secretary Sharon Garin, pati po ang DFA ay nakikipagtulungan na po para makahanap ng alternative countries for the supply. Nandyan po ang Canada, USA, South America countries, including Russia. Yan po ay ayon kay Secretary Sharon Garin. Follow-up lang po, in a Bloomberg interview, sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos na given yung crisis na nararanasan natin, it's not impossible na baka mabuhay din po yung discussion on joint oil and gas exploration with China. Yung Beijing po, naglabas sila ng statement saying they are open to pursuing joint development as long as the Philippines will show sincerity. So in this kind of negotiations, ano po ang pwede ba natin itong magawa despite the tensions in the West Philippine Sea, and how do we ensure that the Constitution will be followed po? Unang-una po, hindi po kailanman naging hindi sincere ang bansang Pilipinas. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng okasyon, ang Pilipinas ay laging sincere sa pakikipag-usap, pakikipagnegosasyon, lalong-lalo na sa pamumuno po ni Pangulong Marcos Jr. Wala po siyang secret deal. So, kung ano man po ang maaaring idulot ng anumang negosasyon at ito ay magiging maganda para sa Pilipinas, yan naman po ay hindi tututulan ng Pangulo. Ang sabi nga po ni Secretary Tess Lazaro, sa ngayon po ay wala pa pong joint exploration with China, pero hindi naman ibig sabihin na hindi magkakaroon. So, open din po ang Pilipinas. Next question po, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, since the EO allows the government to exercise emergency powers under existing laws, including the oil deregulation law, is there a room within these powers to temper fuel prices if necessary? Alam po natin na may oil deregulation law. Sa ngayon po talaga, kapag ka po may oil deregulation law, hindi naman po agad makakapasok at makakapag-interfere ang state. Maliban lamang po, sabi nga po ni Secretary Garin, kung may bad faith, may abuso, doon po maaari tayong mag-regulate at para po maiwasan ang pang-aabuso ng mga nananamantala. So, sa ngayon po, ang maaari lamang pong gumawa para let's say masuspend ang oil deregulation law, yung provisions doon, tanging Kongreso lamang po ang maaaring magsagawa nito.
Opo, Next. sorry po, follow up. Yusek, I understand, inatasan din po nung uplift committee, yung DOE, na mag-inspect, tingnan yung supply, bantayan yung presyo. Senator Lauren Legarda criticized some DOE employees once a week lang po on-site. Paano po kaya nagagawa ng DOE yung kanilang mandi kung once a week lang on-site, at ano po yung directive ng Malacanang sa kanila? Salamat. Marami po sa atin dito malamang hindi nakikita kung gaano po magtrabaho ang DOE. Halos malamang kung nakikita nyo ang itsura ngayon ni Secretary Sharon Gorin, mukhang wala na laging tulog sa pagtatrabaho. So hindi natin po pwedeng i-judge ang DOE dahil sila po mismo ang sobra po ang pagtatrabaho. Kung lahat po ng ahensya ng gobyerno nagtatrabaho, mas lalong-lalo na po si Secretary Sharon Gorin ng DOE. Next question po, Tina Maralit, Manila Times. Good afternoon, ma'am. Ma'am, following the rollout of fuel subsidies for the transport sector, particularly po for the jeepney drivers, may mga napaulat po na in some areas, may mga hindi na isama sa master list of beneficiaries. How will this be remedied given the promise of the President that no one will be left behind? Yes, opo. Nakausap ko ngayon lang po. Kanina lamang po, nakausap ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, pati po si Secretary Giovanni Lopez. At inalam po natin kung ano ang naging sitwasyon dito. Ang sabi po ni Secretary Rex Gatchalian sa atin, ang lahat po na nakalista ay talaga mabibigyan po agad ng ayuda. Malamang po ang ibang nakalista ay meron po kasi daw nakakapagdoble. Let's say nasa tricycle and then nasa motor taxi pa rin. Yung iba po So, ang kailangan lang po natin talaga ay makita po lahat ang listahan ng mga valid na mga beneficiaries. Pero, ang sabi naman po ni Secretary Giovanni Lopez, akin pong babanggitin. Ito po ang kanyang sinabi. Sa mga hindi nalista at nabigyan na jeepney driver chuper, napagkasunduan na namin ni Sec Rex Gatchalian na maglalaan kami ng araw for special payout para makatanggap din ang mga nasabing chuper at driver ng 5,000 mula sa Cash Relief Assistance Program sa ilalim ng AIX ng DSWD. Maaari pong nagkaroon ng double entry o kulang ng detalye ang kanilang mga pangalan o kaya ay hindi naman narehistro sa LTFRB. Pero sa utos ng Pangulo, walang maiiwan. So malamang po ay kailangan lamang po nilang ayusin kung ang ilang mga dokumento para po makita po na sila po talaga ay valid na beneficiary at hindi po sila pababayaan ng gobyerno. Salamat po. Last question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, Yusek. Ma'am, may mga clamors na nagpa-flood over social media na asking the government kung kailan naman ang ayuda sa minimum wage earners, middle class, other government employees na apektado rin ng krisis. And may nagsasuggest na pagganahin ng SSS and GSIS sa mga nabanggit na sektor. Ano po ang reaction ng palasyo? Unang-una po, lahat po tayo, walang pinipili ang Pangulo. Nabibiyayaan na po. Kung kayo po ay sumasakay sa MRT, sa LRT, kayo po ay nabibiyayaan ng 50% discount. At may mga libre sakay po tayo na maaaring ma-avail ng ating mga kababayan. Nauna lang po talagang bigyan ang nasa transport sector dahil sila po yung unang tinamaan. At kailangan nila ng ayuda, pero ang Pangulo, sinabi po natin, binabalanse lahat ang tulong sa ating mga kababayan. Kaya nga po, hindi agad pinayagang magtaas ng pamasahe para po ang lahat dito ay makinabang din. Dahil nga nauna pong binigyan ng ayuda ang nasa transport sector. Ang kailangan lang po natin ngayon ay magkaroon ng pag-unawa, pag-intindi, at kumbaga lahat po tayo dito ay magtutulungan. Iwasan na po ng iba na manira, magbigay ng fake news dahil hindi po to panahon talaga ng pamumulitika. Follow up lang, ma'am.
will there be a time na darating ang panahon na magkakaroon rin ng cash aid ang mga nabanggit na yung minimum wage earner, yung mga middle class? Pag-aaralan po yan. Pag-aaralan po yan. Depende din po yan sa magiging budget para dyan. Okay? Last question na po. Okay, maraming salamat. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang send-off ng 290 doctors to the barrios. Kahapon ay pinarangalan ni Pangulong Marcos Jr. sa isang presidential send-off ang batch 43 na Doctors to the Barrios program bago sila tumungo sa kanilang mga paroroonan. Hinirang ng Pangulo ang mga doktor dahil sa kanilang husay, tiyaga at sakripisyo para sa kapwa Pilipino na nangangailangan ng malasakit at serbisyong medikal. Ayon sa Pangulo, hindi madali ang landas na tinatahak ng mga manggagamot, lalo pat matagal silang mawawalay sa kanilang pamilya upang makapaglingkod sa bayan. Ang batch 43 ng Doctors to the Barrios ay madedestino sa geographically isolated and disadvantaged area sa mga liblib na panig ng bansa. Ito rin ang pinakamalaking pangkat na pinadadala ng gobyerno sa kanayunan upang tiyakin na ang bawat Pilipino ay may access sa quality and compassionate health care. Mula taong 1993, halos 3,000 manggagamot na ang tumanggap sa hamon upang magsilbi sa bayan. Dahil sa kanilang kagitingan at ang mga hakbang ng pamahalaan, mayroong doktor ang bawat munisipalidad sa buong Pilipinas mula noong 2025. Bilang pagsuporta sa ating mga doktor, nangako si Pangulong Marcos Jr. ng karagdagang training at pagpapahalaga sa kanilang kalusugan at kapakanan. Kaninang umaga lamang ay bumisita rin ang Pangulo sa Kabatuan Super Health Center sa Isabela upang kumustahin at personal na alamin ang pangangailangan ng mga healthcare workers doon. Pinangunahan din ng Pangulo ang turnover ng 2 patient transport vehicles mula PCSO para sa lokal na pamahalaan ng Isabela. Buo ang paninindigan ni Pangulong Marcos Jr. Walang Pilipino ang maiiwan pagdating sa kalusugan. Walang pamilya ang kailangang mangamba tuwing may karamdaman. Para sa ating mga doctors to the barrios at health workers, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong serbisyo para sa ikagagaling ng bawat Pilipino. Maraming komunidad pa rin ang umaasa sa iisang doktor sa kabila ng dami ng taong nangangailangan ng serbisyo medikal. Ang ilan sa ating mga kababayan kailangan pang bumiyahe ng ilang oras kahit may sakit na sila. Dahil dito, sinabi ko sa DOH na tiyakin na makakapagpadala tayo ng mga doktor sa lahat ng munisipalidad, lalo na sa mga lugar na hindi madaling abutin at kulang ang serbisyo medikal. More than just delivering healthcare, you're being deployed to help ensure that our people, especially those in the GIDAs, receive the services that they need. Kapag maayos ang kalusugan ng ating mga kababayan sa komunidad, mas gumagaan ang buhay araw-araw. And that is why this administration stands firmly behind our healthcare workers. We continue to strengthen the National Health Workforce Support System. The goal is not just relief, but a health system that continues to serve them in the years to come. At bago tayo magtapos, formal nang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act 12317 kahapon. Sa ilalim ng nasabing batas, itinatakda sa ikalawang araw ng Lunes sa darating na Setyembre. Ngayong taon ang unang regular elections ng Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Layunin sa RA 12317 na isynchronize ang BARM parliamentary elections sa national at local elections. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., malaking hakbang ang pagdaraos ng halalan para sa ating mga kababayan sa Bangsamoro dahil pinalalakas nito ang kapayapaan at prinsipyo ng self-governance sa rehiyon. Mahalaga at makasaysayan ang paparating na BARM elections hindi lang para sa Bangsamoro kundi sa lahat ng Pilipino. Dahil bukod sa ito,
ang maglalatag ng pundasyon para sa mas matatag at maunlad na rehiyon. Ito rin ay produktong puspusang pag-uusap para sa kapayapaang matatag at magtatagal hanggang sa mga susunod na henerasyon. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. At inyo pong nasubaybayan ang Malacanang press briefing na pinangunahan ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Babalik na tayo sa ating balitaan. Department of Energy o DOE inatasan na ang lahat ng power stakeholders na magsagawa ng fuel conservation prioritization hinggil sa pagdedeklara ng State of National Energy Emergency ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito si AJ Ignacio para sa balita. Inatasan na ng Department of Energy ang mga power stakeholders na magsagawa na ng fuel conservation prioritization alinsunod sa idineklara ni Pangulong Marcos Jr. na Executive Order No. 110 o ang State of National Energy Emergency sa buong bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin na nakapaloob sa inilabas niyang kautusan ng lahat ng mga power generation companies kabilang na rin ang National Grid Corporation of the Philippines, Independent Electricity Market, Distribution Utilities, Electric Cooperatives, Auxiliary Services Providers at iba pang mga WESM trading participants kabilang sa nasabing kautusan. Dagdag pa ni Garin na inatasan niya na rin ang mga power generation companies na maglabas ng 15-day inventory report upang ma-monitor ng kagawaran ang supply ng mga generation companies upang malaman ang ilang mga datos sa linsunod sa kautusan ng Pangulo. Muli naman siniguro ng DOE na patuloy ang kanilang masusing pagmomonitor upang masiguro ang kahandaan ng supply ng mga generation plants at masiguro ang electricity efficiency ng Pilipinas. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa puntong ito ay ating bibigyang daan na ang ating magiging panayam kasama ang grupong Digital Pinoys. Dahil kung ating po matatandaan ay nagkaroon na po ng mga babala patungkol po dito sa video game na Roblox na sinasabing ginagamit na po sa mga kumbaga mga hindi ka nais-nais na gawain. At bukod dito, may isa rin tayong paksa dahil mayroong tinatawag na campaign ng ating pamahalaan na tinatawag po na yes to summer, no to scammer. Ayan, so may mga scammers pa rin pala, no? Kahit tag-init. At upang magkaroon tayo ng isang malalim mga talakayan, kaugnay ng mga paksang ito ay makakasama natin muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon, ang national campaigner ng Digital Pinoys, walang iba kundi si Ginoong Ronald Gustilo. Sir Ronald, welcome po muli sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi, magandang tanghali Ms. Steph at magandang tanghali po sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat Sir Ronald sa pagbibigay niyo muli ng oras para sa ating programa. Dadakuin ko na kagad ang ating mga katanungan. Ang una pong katanungan namin para sa inyo, ano po ang inyong reaksyon muna dito sa mga ulat na sinasabing ginagamit na nga itong Roblox sa grooming at exploitation ng ating mga kabataan? Well, actually, itong mga issue na to ay medyo matagal na, no? Mas naalarma kami doon sa issue na may na-rescue yung ating mga kaibigan sa Philippine National Police doon sa lalawigan ng Laguna na mga kabataan na recruit sa para makibahagi sa mga hate group, no, at magsagawa ng mga terroristic activities dito sa ating bansa, no. So yun talaga, ikinabahala talaga natin yun. Pero syempre
ganun din ang pagkabahala natin doon sa matagal nang nababalita ng mga issue ng harassment, ng grooming, at iba't iba pang krimen na naisa sa katuparan sa loob ng platform ng Roblox. Sa inyong palagay bilang isa pong kumbaga bilang bahagi po ng isang digital advocacy group, at alam naman po namin na may constant communication and partnership kayo no with the DICT and CICC no, bakit mahalaga itong naging babala ng dalawang ahensya na ito laban sa Roblox? Well, alam mo, sobrang tagal na ng mga reklamo laban sa Roblox, no? At I think this is the first time that the Philippine government has taken steps para i-address itong mga concerns na to. At masayang-masaya kami na sa wakas ay ginawa na nila ito ngayon. And we are hoping na magtuloy-tuloy po yung ganito hong proactiveness ng ating gobyerno. Ngayon, syempre, binabantayan ho natin kung ano ho yung mga mangyayari sa mga susunod na linggo kasi ang update nga dyan ay lilipad papuntang Pilipinas yun hong mga executives ng game developers ng Roblox. Ayan, that's a first no na narinig po namin ito no. Kaya syempre mahalaga na talagang may communication din with the game developers para malaman kung ano ba yung mga measures na dapat gawin upang malabanan yung itong tinatawag na grooming and exploitation dito sa mga kumbaga yung mga younger users ng naturang game. Ito naman po no Sir Ronald, sa inyong from your perspective po, ay sapat na po ba ang kasalukuyang safety measures ng mga online platforms upang maprotektahan po ang ating mga kabataan? Well, sa tingin ko, meron talagang room for improvement lagi, no? Pero if we are talking particularly about Roblox, well, may mga binabanggit yung mga users at yung ibang mga tao na meron na daw mga bagong reforms na isinagawa yung may mga security improvements na isinagawa yung Roblox. Pero syempre, we are yet to syempre nire-review pa natin kung talagang meron yan kasi it's one thing to say na meron, pero syempre kailangan ho ng verification yan, kailangan ng validation, kailangan ho talagang makita pa mismo ng gobyerno na meron na ginagawa. And at the same time, kailangan makabuo ho ng mekanismo para ho mahabol ng gobyerno yun hong mga cyber criminals na naglo-lurk dun sa kanilang video game, no? So ibig sabihin, kung merong Pilipino na nabiktima ng kung anumang cybercrime sa loob ng Roblox, kailangan ho kapag hiningi ng gobyerno yung impormasyon ng gamer na yon ay may maibibigay sila. Nang sa ganun po, hindi naman ho dehado yung ating mga kababayang Pilipino na naglalaro ng Roblox in the event na hindi ho ituloy yung ban, no? Pero syempre, kung magkakaroon ho ng deadlock dito, tingin ko ho, baka ho talaga matuloy yung ban sa game na ito. Ito naman po no, syempre maaring may mga nag-iisip no kung ano po ang mga masasabing pangunahing pagkukulang o systemic failures sa content moderation at user protection, particular tulad sa mga game no na like Roblox. Well, yung isang ang tinitignan natin, syempre, lalo yung mga una dahil yung game ay pumapayag na makapaglaro yung mga minors. Ano yung protection ng mga minors laban doon sa mga sexual predators, sa mga topics ng sexual harassment, sa mga topic ng online violence, 'di ba? Doon sa topic ng mga extremist beliefs. Yun yung mga kailangan ho nating makita eh. So kumbaga, lahat ito dahil doon sa mga iba't ibang features ng game. Halimbawa, yung in-game chat na kung saan kahit sino ay pwedeng makipag-usap sa kahit na kanino. 'Di ba? So kailangan ho magkaroon ho talaga ng certain level of security nang sa ganun, hindi ho basta-basta nakakausap ng isang tao yung minor de edad, no? At dapat hindi nakakapagpanggap sino man na siya ay 7 years old o kung anong edad pa man yan
para ho makausap niya yung kaparehong age group. Ibig sabihin, kung si Ronald Gustilo yung naglalaro, yung information ni Ronald Gustilo ay dapat mag-reflect doon sa account. Hindi ito dapat pwedeng gamitin ng anak ko at hindi ko rin dapat pwedeng gamitin yung identity ng anak ko para maglaro sa Roblox. Ito yung ilan sa mga tinitignan natin na dapat masolusyonan ng game developers. At also, from your perspective, no, paano nyo po maipaliliwanag na yung pagkakaroon ng mga regulations o regulasyon ay hindi censorship, kundi pananagutan itong mga digital platforms na ito, tulad nga po ng Roblox? Well, the fact na binigyan sila ng panahon para magpaliwanag, hindi ho ito censorship. Diba? Binigyan sila ng due process pinagpapaliwanag sila, binigyan sila ng deadline. So I don't think this is censorship. Censorship kasi arbitrary yan Diba? Bigla mo na lang tinake down, bigla mo na lang blinak. Pero sa kasong ito hindi, pinagpapaliwanag ho sila ng gobyerno, and every time the government mentions blocking, takedowns, lagi pong may warning yan, no? So, we don't see any censorship sa part na ito, and wag sanang i-twist yung katotohanan, no? Kailangan na maging malinaw na ito po ay bahagi ng responsibilidad ng platform. 'Di ba? Hindi ho ito basta pananagutan lamang ho ng gobyerno at kahit ho ng mga magulang. Yung pinaka-basic ho na idea na yung game mismo ay dinisenyo para sa mga bata. Therefore, dapat maging ligtas ito para sa mga bata. Pananagutan ho yun ng game developers. Kaya nga ho, kung hindi ho sila makikipag-usap, kung hindi ho sila magko-comply doon sa pinapakomply ng gobyerno, doon ho a-action ang gobyerno. Kaya wala hong arbitrary actions dito, wala hong censorship na nangyayari. Moving forward to another topic, no, kasi kahapon, no, kasama kayo dun sa press con, no, ng CICC, at isa sa mga, kumbaga yung mga paksa, no, na tinalakay ay itong tinatawag na yes to summer, no to scammers, no, na campaign. Sir Ronald, no, ano po ang, kumbaga, meron po bang mga prevailing na uri ng online scams tuwing summer? Kasi nakalagay dun sa title mismo na yes to summer, no to scammers. Meron po bang, kumbaga, yung mga nauusong uri ng scams na talagang talamak kapag tag-init? Well, syempre dahil summer yun talagang panahon na nag-outing yung mga pamilya, no. Very talaga yan, very at risk tayo, exposed tayo sa risk ng accommodation scams, no. Yung mga peking booking, mga peking resort, peking hotels, peking vacation rentals, 'di ba? At the same time, yung mga peking airline promos or peking van rentals, yan yung mga naglipa na talaga ngayong kapanahunan nito, lalo at sa susunod na linggo ay naputol ang ating communication with Sir Ronald. Tawagan lamang natin siya ulit dahil yun nga, napakahalaga, no. Sabi nga niya, no, ay talagang ayun, Sir Ronald, naputol tayo ulit, no. Ayun. So go ahead po. Yan, ayun nga. So dahil nga Semana Santa, so marami ho sa ating mga kababayan sasamantalahin ho para magbakasyon, talaga hong the scammers are working overtime para ho makapanloko, no. So kailangan po maging mas maingat po tayo ngayon na yun hong ating hong mga katransaksyon online hindi naman ho mga scammer. Ito naman po, Sir Ronald, ano ang inyong masasabi sa pagtaas ng bilang ng online scam cases dito sa bansa ngayong taon?
Well, actually, tingin ko malaking factor yun dun sa pagtaas ng bilang. Pag tinignan mo yung bilang, parang tumaas lang talaga siya eh. Pero pag tinignan mo yung content ng report, makikita mo na marami po sa mga nagre-report ngayon ay attempt to scam them. Ibig sabihin, tinangkaho na lokohin sila pero hindi sila naloko at ni-report pa rin ho nila. Ibig sabihin, yung awareness po ng ating mga kababayan na meron na pala silang mapagsusumbungan at meron hong aksyon na nagagawa doon sa kanilang mga sumbong, yun po yung isa sa mga drivers kung bakit tumataas po yung bilang ng mga reported complaints, no. So pwede ho nating masabing magandang bagay ito sa isang banda, pero at least sa isang banda rin naman talaga ho nakikita natin na marami pa ho tayong dapat trabahuhin talaga when it comes to protecting our consumers pagdating ho sa mga iba't ibang klase ng fraud. Eto naman po, no, ano po ang, kasi kanina nabanggit nyo nga po na more, yung mga scams po this summer ay more on the, talaga yung mga accommodation, no? Ano po ang karaniwang modus ng mga scammer na ito na kumbaga dapat bantayan talaga ng publiko itong mga red flag na ito, lalo na ngayong summer? Well, ganito kasi yung ginagawa nila, no? Nag-aano sila, they steal photos of some resorts, di ba? So magpapanggap sila na agent sila or sila yung may-ari or gagawan nila ng spoofed page yung resort na yan, no? Tapos, so syempre may mga kababayan tayo nagsa-search, matitisod yung kanilang page, matitisod yung kanilang post, o di kaya yung mga post ng mga naghahanap ng accommodation, magko-comment sila dyan, no? So, ang usual modus nila dyan, una, napakababa ng kanilang mga offer. Too good to be true offers. Parang yung isang in-assist natin noong nakaraan na ang offer sa kanya ay 10,000 per night for 8 packs. So, 8 tao, 10,000 katao na yun. 10,000 piso na yun. So, pumapatak, parang lagpas lang ng 1K per head, no? At ito yung catch. May breakfast buffet pang kasama para sa kanila. So, ano na lang po, so pag inisip mo, magkano na lang yung kikitain ng resort para doon, di ba? Baka hindi pa sapat sa kuryente yung kikitain nila doon. So, yun po yung isa sa mga red flag na masyadong mababa yung promo na yun, masyadong mababa yung presyo no, na kanilang ino-offer. Pangalawa, kapag ka pinipilit na po kayo na magbayad agad o mag-down payment agad at kumbaga sobrang kulit ho, talaga dapat ho kayong mag-isip. Kasi karaniwan ho sa mga resort na okay, mag-o-offer ng down payment pero kung magbayad ka o hindi, nasa sayo na yan. Kumbaga, hindi sila mangungulit para sa reservation fee mo. Diba? So, minsan magpapadala sila ng payment link, magpapadala sila ng kung saan mo babayaran yung bank account, para sa bank transfer, di ba? So, doon yung iba talaga kung nagmamadali, di ba? So, mga red flag po yun ulit. Kaya dapat ho nating bantayan yun kung tayo po ay nakikipag-transaksyon. At syempre, bantayan din ho natin na yung mga pinapadalang mga picture, kumbaga parang sobrang ganda naman ito. Nang sa ganun, makilatis natin. Kasi kung too good to be true yung offer, malamang ho hindi ho talaga totoo yun. Ito na lamang po siguro, no, Sir Ronald, bago ko po kayo pakawalan. Ano pa ang mga, of course, no, aside from what, kung ano yung inyo pong, syempre, due to constant meetings with our government officials, no, aside from kung ano po yung inyong mga previously na napagmimitingan, ano po ang mga hakbang na dapat pang gawin ng pamahalaan at maging ng pribadong sektor upang malabanan itong mga ganitong klaseng online scams, no, ngayong tag-init at maprotektahan pa ang ating digital users? Well, itong campaign na to talagang well-positioned dito, no? At talagang tingin ko maganda yung future nitong kampanyang ito kasi maliban ho sa Digital Pinoy, kasama din ho ng CICC yung Fintech Alliance, no? So talaga kung nakikita ho natin na maaari ho na
marami ho tayong magagamit na batas laban ho doon sa mga scammers na to, no? So syempre maliban ho doon sa Cybercrime Prevention Act, magagamit na po natin yung Anti-Financial Scamming Act, yung AFASA, no? So ano ho ito, kahit ho nakapagbayad na yung ating mga kababayan, may makahabol po natin yung mga scammers na yan, at kahit ho na-transfer na yung account, ay talaga hong makikita at makikita kung sino po ang mga dapat managot dito, no? So we are in a good position, so dapat po tingin ko yung ating pamahalaan ay talagang mas palakasin pa po yung collaboration with the private sector, at syempre private sector dapat maging mas open po sa pakikipag-partner sa ating mga gobyerno, at nang sa ganon makita rin po ng ating mga kababayan na talaga hong yung isang hindrance kasi talaga dito sa yung isang problema dito ay yung ating mga kababayan nawawalan ng gana mag-complain kasi magreklamo kasi akala nila walang mangyayari, no? Pero ngayon po nakikita po natin marami po ang ating mapapanagot, at tatrabahuhin ho natin na meron hong mananagot sa inyong mga nirereklamo. And with that, maraming salamat Sir Ronald sa pagbibigay niyo pong muli ng oras upang makasama po namin kayo dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat. Magandang hapon po. At ating po nakasama muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon ang national campaigner ng grupong Digital Pinoys, walang iba kundi si Sir Ronald Gustilo. Tayo'y dediretso na sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dadakuin muna natin ang rehiyon ng Luzon. Benteng bigas meron na, malaking tulong sa mga magsasaka. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dakkel at tulong ti Benteng bigas meron na program ken ni Manong Artemio Ruiz dito syudad ti Lawag gapo itinangi na presyo ti bagas sa iti merkado. Segon ken ni Ruiz no pay first time na ti mapan gumatang ti dasong bagas sa iti National Food Authority nakaala isuna ti 50 kilos kalposan nga inpakita na ti ID na akas mannalon. Kunala nga itinaudag yung matang ti bagas 5 kilo tinagatang 299 pesos na. Marigatan isuna tinasong presyo gapot na malaksid itimakan dapay tiga gatangan na ang maintenance medicine. Manay ti detain binsa-binsa ni NFA Ilocos Norte Branch Manager Jonathan Corpus at 10 kilo kada bulan iti unag ti 5 bulan ket mabalin ang maminsan agatangan dagiti mannalon. Malaksid kada kwada dagiti adday ti vulnerable sector, transportation sector ken mangalap ket mabalin na gumatang iti 30 kilo iti kada bulan. May salaang ni Manong Artemio kadagiti umili dito Ilocos Norte anak ka benepisyo iti benteng bigas meron na roll out iti mismo NFA compound dito'y syudad. Manipod dito'y Lawag City, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. 554,000 national IDs matagumpay na na-deliver sa lalawigan ng La Union. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Iti agtultuloy ng implementasyon ti National Identification System para iti National ID iti probinsya ti La Union, manay na yunan dagiti individual a nakarehistro, kastamot nan dagiti na ipaay a National ID iti paper form ken dagiti na i-deliver a National ID. Sigon iti Philippine Statistics Authority La Union, iti pakabuklan dumanonan iti 738,452 individual ti nakarehistro iti National ID iti probinsya, bayat nga 199,136 a National ID iti paper form tinaipaay, ken 554,445 a National ID tinai-deliver. Kariti balegi a nakarehistro, kaaduan iti syudad ti San Fernando a 137,568 nga individual. May kadua ti Bawang a 63,723, may katlo ti Agoo a 59,483, may kapat ti Rosario a 49,922, ken may kalima ti Nagilian a 45,000
1,154. Alalukuyan ti PSA digiti individual asaan pa'y nakarehistro iti national ID nga agturong karigiti registration centers tapno makarehistro da. Manipod aggo o La Union, Gilando Bakungan, Sarak, para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. 1,570 Walang Gutom Program o WGP beneficiaries sa lungsod ng Borongan nakabenepisyo ng halagang 3,000 piso na halaga ng food stamps. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Maabutin 498 ng ihapin Borongan nga walang gutom program WGP beneficiaries na nakabenepisyon ikatulong nga hugna ang gindumarang food redemption na Borongan City People Center na Barangay Sungkwan Merkules, Marso 25. Sa Malacan, Mrs. Dina Disulok, team leader at pagpapatuman ni WGP Eastern Samar, ang nasabing ihapin kapartan 1,570 ang kabugusan ng mga benepisyaryo ang WGP Asyudad. Kantidad din 3,000 pesos nga food credits para niya nga bulan ng Marso 2026 sa tunakarawat ang nasabi nga WGP beneficiaries nga Go, Grow o Glue Foods, mga pagkaon nga rich in carbohydrates, protina o mga pagkaon nga nagpapakasug hit immune system. Ngan inina adto ni kaduha nga WGP Food Redemption naging buhat sa syudad ng Borongan hit yan nga tuig 2026. Ini nga WGP in programahan gobyerno ipinagid DSWD entoy mabaton iton involuntary hunger nga mapakasag itong seguridad at pagkaunit mga pamilya nga mas nga nagkikinanglan sigun kan Mrs. Disulok. Tika nga syudadhan Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Sogod. DILG Eastern Visayas inilunsad ang balaod ngan diskurso The Legal Series. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Aljon Malot. Gipaligon sa Department of the Interior and Local Government kung DILG Region 8 ang kahibawas sa balaod pinagi sa paglusad sa unang episode sa balaod ngan diskurso The Legal Series. Gipangunahan ng mga inisyatiba sa legal unit sa DILG 8 nga nagtumong sa pagpalawom sa kaalam sa mga balaod isip giya sa epesyente ug epektibong paghatag serbisyo sa publiko. May tambong niini ang mga personnel gikan sa regional, provincial ug field offices sa DILG 8. Gipahiyon usab ang kalihukan sa selebrasyon sa National Women's Month din gihatagan og pokus ang importanteng probisyon sa Republic Act No. 9262 ug Republic Act No. 11313. Gikan sa Sugod Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Mga personahe ng Air Force 15th Strike Wing sumailalim sa pagsasanay ng City Agriculture Office para sa urban gardening. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Nagpahigayon og urban gardening and hydroponics training ang City Agricultural Productivity Operations Office ngadto sa 50 ka mga personay sa Air Force Command Headquarters 15th Strike Wing sa Lumbia ning syudad. Agi og suporta sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program sa Department of Agriculture, gidasig sa Agronomy Division sa Kapuo ang mga personay sa pagpaligon sa household and institutional food production ingon man sa pagsuporta sa malungtaron nga sistema sa pagkaon dinhi sa syudad, pidagi sa paghatag og practical nga kahibalo ug kahanas sa pagbungda og urban gardens ug paggamit sa hydroponic system. Lakip sa pagbansay ang mga isgutanan sama sa pagpili sa lugar, pagdumala sa mga talamnon, pag-andam sa nutrient solution ug ang pagbintilar sa hydroponic system. Mula sa Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga, Sibugay. PNP nagsagawa ng mangrove tree planting activity bilang pakikisa sa National Women's Month. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Ipahigayon sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office ang mangrove tree planting activity isipagduyog sa selebrasyon sa National Women's Month 2026. Aktibidad, gipanguluhan mismo ni Police Colonel Bernard Dani de Sugo, Provincial Director sa Zamboanga Sibugay PNP, kuyog ang mga babaeng pulis o non-uniform personnel o sa pakigtimbayayong sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR. Ang pagpananom og bakhaw dito kini gipahigayon sa sitio Sibakya, Barangay Sanito sa lungsod sa Ipil, Zamboanga Sibugay. Aktibidad kabahin kini sa environmental drive sa kapulisan alang sa selebrasyon sa National Women's Month ning tuiga. Gihatagan og gibugaton sa maong kalihukan ang mahinungdanong papel sa mga bakhaw diha sa pagputeher sa mga bahandi sa dagat, sa panghinabuhian sa katawhan ug sa mga komunidad diha sa mga kabaybayunan batok sa hulga sa kinayahan o sa kalamidad. Ang inisyatiba nakaangkla sa nagunang agenda sa nasudnong kapulisan nga bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Leslie Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Pumunta naman tayo sa Butuan. Libo-libong residente ng Las Nieves nakabenepisyo sa Agus Servicio Caravan sa lalawigan ng Agusan del Norte. Narito naman ang balitang hatid sa atin ni Jezreel Sudario. Mukabat sa 5,000 ka mga residente gikan sa tulo ka barangay sa lungsod sa Las Nieves, Agusan del Norte ang nakadawat og nagkadaiyang libreng serbisyo gikan sa nagkahiusang ahensya sa gobyerno atol sa ika-16 nga Provincial Peace and Order Council immersion ug ika-35 nga Agus Servicio Caravan nga gipahigayon sa Mati National High School, Barangay Mati, Las Nieves. Nakabenepisyo ang mga residente sa Las Nieves sa nagkalain-laing serbisyo sama sa libreng food packs, medical check-up ug tambal, dental ug minor surgical procedures, ECG ug blood sugar testing, family planning services ug uban pang laboratory tests. Naghatag usab og espesyal nga serbisyo ang nagkalain-laing ahensya sama sa libreng reading glasses, walkers ug canes alang sa senior citizens, hygiene kits ug suporta alang sa mga mabdus gikan sa Department of Health ug mga kahoyng itanom ug agricultural products gikan sa mga ahensya sa agrikultura. Sumala sa mga opisyal ang maong kalihukan usa ka ehemplo sa whole of government approach diin gipaduol ang serbisyo nga to sa katawhan ilabi na sa mga hilit nga lugar. Gikan sa RP Butuan, kini si Jezreel Sudario para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jezreel Sudario mula sa Butuan. Dadako na tayo sa Iligan. Mga residenteng apektado ng Bagyong Basyang sa Iligan City nagpasalamat sa tulong mula sa pamahalaan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Mipasalamaton ang mga residenteng naapektuhan sa Bagyong Basyang sa Iligan City sa hinabang nga gihatag sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD pinaagi sa emergency cash transfer. Miabot sa kapin 900 ka mga residente sa Barangay Tambakan ang nakadawat og hinabang. Diin kapin sa 100 ka pamilya nga grabe ang kadaot sa balay ang nakadawat og 10,000 pesos matag usa. Samtang kapin sa 800 ka pamilya nga naay gamay nga guba ang nakadawat og 5,000 pesos matag usa. Matunso sa ka-residente nga si Telma Aranas, nakatabang ang iyang nadawat nga ayuda sa pagpalit sa mga dugang materyales nga gamiton sa pag-ayo sa ilang balay. Gingon sab ni Ruben Bagyoso nga hinay-hinay na nilang giayong ilang balay ug dako ang natabang sa ilang gastuhon ang maong financial assistance. Gipasalamatan sab ni Marivic Gagate ang DSWD ug si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. tungod sa ayuda nga niabot kanila. Samtang sumala ni Leticia Hervas, iyang gamiton ang ayuda nga iyang nadawat sa pagpalit og bagong atop human kini nadaot sa bagyo.
Sa pinakabagong taho, giba na bana nga kapin 19,000 ka pamilya ang naapektuhan sa bagyong Basyang sa Iligan City niadtong Pebrero. Gisiguro sab sa gobyerno ang padayon nga pag-apod-apod sa mga hinabang sa mga apektadong residente sa Dakbayan. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. At dito na nagtatapos ang ating palatuntunan para sa araw na ito. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang magpagpalang araw po sa ating lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.